Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung mga direktang atake, ang comprehensive, no? Umatake na po si BP Sara. Comprehensive po yung atake niya mula po sa kawalan ng paghanda, walang plano ng gobyerno sa mga sakuna, hanggang sa mga kakulangan ng mga pulis, hanggang sa mga pinaggagawa ng Kongreso na hindi naman karapat-dapat, no? Comprehensive po yung atake o yung batikos ni BP Sara. Yan po ang trabaho talaga ng oposisyon. Nagtataka yung mga utak diktador, no? Wala kasing ano 'to, walang kamalay-malay sa demokrasya, eh. Sa demokrasya po, meron pong tinatawag na majority at minority. Meron pong tinatawag na ah, pro-admin at opposition. Kaya normal po 'yan. Normal po 'yan. Vlogger, ayusin mo caption mo. Ano ba ang caption ko na hindi mo nagustuhan? Sige, Nansky, patulan muna kita. Anong caption ko hindi mo nagustuhan? Oh. Huwag kang makialam. Anong caption ko ang mali? Panay selfie, piling artista. Ano mali dun? Ang daming mga ano rito, no? Nagmamarunong. Okay. Ayusin ko daw yung caption ko. Tigil-tigilan nyo ako ng mga kababanat nyo na walang katuturan. Ano po mali dyan sa caption? Ano yung sinasabi mong caption? Ako marunong po akong tumanggap ng ng mga suggestion, pero yung ayusin mo, kala mo magulo ba? Naguguluhan ka ba? Okay. Punta na po tayo. Hindi po ako mainit ang ulo. Hyper lang tayo. Yung panay selfie, ano ka ba? Ayan nga po, sinabi po yan ng congressman. Yan po ang babanatan ko ngayon. Naintindihan niyo po ba? Binabanatan nila si BP Sara, yan yung banat nila. Ngayon, kung hindi nyo pa po nauunawaan na ganyan bumira, kaya nga natin bibirahin yung mga congressman. 'Di ba nasaktan ka na panay selfie? Hindi po ako yan. Sinabi po yan ng isang congressman. Ganun po yun, no? So, cool ka lang dyan. Ay, Diyos ko naman, bit naman ako mai-stroke. Cool lang kayo. Kasama yan, parte po yan. Parte po yan ng kinagaganda ng ating vlogs. Na pagpapakita po yan na totoong tao tayo. Okay, punta na po tayo, no? Sa kabila po ng lahat ng atake o ng banat ni BP Sara na comprehensive. Comprehensive po yung banat ni BP Sara, eh. Ito po ang sagot, no? Ito po ang sagot ng mga congressman na attack dog ni Tambi. Panay selfie, piling artista. Yun yung sagot nila kay BP Sara. Ito po ay sagot ni Representative Chua. Kaya proud na proud yung mga taga Maynila sa iyo, Representative Chua. Umalis ng may bagyo. At saka yung 125 na ginastos sa 11 days. Pag-uusapan din po natin, ito pong si Ralph Recto. Aba, may panukala na naman, no? Pag naubos daw ang pera, wala na makolekta. Tanong nyo kung anong gagawin ni Recto. Magtataas ng buwis. Hindi, no? Alam niyo po ba, isa na tayo sa pinakamataas na ibat? Yung iba palang ibat, mga 11% lang. No? Tayo, 12%. Mataas na po. Balak pa rin. Talagang pipigain tayo. Pigang-piga tayo rito sa gobyernong ito. Panay pagkakaperahan. Putya, ano pa lang ba? August pa lang. Ubos na pera. Ang lalakas nyo naman.
Nakatulog sa pansitan. Yan po ang mapag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Paliwanag ko lang, no? Ito pong panay selfie feeling artista, hindi po tayo nagsabi niyan. Kaya nagtataka ako ron sa nag-react na ayusin ko daw. Hindi po natin pwedeng ayusin yung sinabi ng congressman. Sinabi po yan ng congressman, eh, no? Kino-quote po natin para ipakita po na buti pa nga po si Dan Fernandez, eh. Si Dan Fernandez na artista. Mas maganda pa yung binira niya kay BP Sara, yung sa kakulangan ng pulis. At least sinagot niya yung kahit medyo sablay, at least sinagot niya yung mga banat ni BP Sara. Eto mga to talagang nilihis na, eh, no? Hindi namin sasagutin yan. Pero eto mga problema namin sa'yo. Punta muna tayo rito kay, kay Ralph Recto. Ayon po kay Ralph Recto, no? Eto po, matutuwa at nakakatuwa talaga to si Ralph Recto. Asan na ba yung si Ralph Recto? Putya, nawala na yata. Naglaho yung, eto po. Government to consider new taxes if revenue collection falls short. Ayan po ang pinahayag ni Recto, na mukhang naghanap na naman po. Recto, no new taxes until end of Marcos term. Yan po ang sinabi ni Recto noong Marso. Pero ngayon pong August 7, kahapon, iba na po ang sinasabi ni Recto. Government to consider new taxes if revenue collection falls short. Okay. Alam niyo po, hindi po natin narinig yan, no? Wala po tayong bagong tax. Alam niyo, nung panahon ni Tatay Digong, ang nangyari po, nabawasan po ng mga tax, eh. Marami pong mga taxes ang nawala. Yung mga mahirap po, alam ko yung mga teacher na bawas yung mga tax nila. Lumaki yung take home ng mga teacher kasi yung mga tax nila nabawasan, no? Yan po yung iniisip nung panahon ni Tatay Digong, eh. Paano mabawasan yung taxes lalo na ng mahirap? Kasi maraming nakokolekta, eh. Marami tayong nakokolekta dahil pinagmumura ni Tatay pinagmumura ni Tatay Digong yung yung mga oligarko na hindi nagbabayad ng tax. Yung mga matatagal na hindi nagbayad ng tax, nakolektahan ni Tatay Digong. Kaya overall, hindi natin kinakailangan yung mag-isip ng ipapataw na bagong tax kasi ang daming nakolekta ni Tatay Digong, eh, kay Lucio Tan lang, eh. Bilyon-bilyon po yung binayad ni Lucio Tan na hindi nasisingil. Natatakot din sila kasi matindi magmura, eh. Yung mga sinasabi nilang masasamang ugali ni Tatay Digong, eh yun po yung mga isang mura lang, tumigil yung mga laglag bala, isang mura lang, tumitino yung mga nasa gobyerno. Nakita nila na ibang klase 'to, eh. Kaya yung mga oligarko na dating nakakapagtago ng mga taxes, eh nagsipagbayaran nung panahon ni Tatay Digong. Ikalawa, yung gano'n yung ginawa ni Tatay Digong, yung maliit yung kita, halos wala ng taxes, pero patas pa rin yun, nakakakolekta pa rin kasi yung malaki naman ang kinikita yung nakukunan ng mga taxes. Yan yung mga reforma. Alam nyo kung bakit?
Actually, malamang hindi ano ni Tatay Digong 'yan, hindi utak ni Tatay Digong, 'no? Ayan, 'no, dumami yung mga exemption. Ngayon, kasi sabi nga ni Tatay Digong, ilagay mo yung pinakamahuhusay diyan. Sa economic team mo, pinakamahuhusay ang ilagay mo, 'wag mga politiko. Yun yung golden rule ni Tatay Digong, eh, 'di ba? Ang ilalagay mo sa economic team, yung pinakamagagaling, hindi politiko. Yung mga politiko may paglalagyan ka diyan sa ibang mga departamento mo. Pero dito sa economic team, dapat pinakamahuhusay na tao ilagay mo diyan. Oh, kaya nga po sila ano 'yan, 'di ba? Sila Jokno, yung mga mahuhusay, magagaling na ekonomista ang pinaglalagay ni Tatay Digong. Regardless kahit sila ay mga dati pa, kahit sila ay tauhan pa ni magtataka kayo, bakit mga tauhan pa 'yan ng mga sinaunang presidente, 'di ba? Wala siyang pakialam kasi ang paniniwala ni Tatay Digong sa economic team, hindi dapat politiko. Therefore, pinakamagagaling. Kung yung pinakamagagaling ay tauhan ni Pinoy, lagay mo diyan. Kung ang pinakamagagaling tauhan ni Gloria, lagay mo diyan. Oh, yung mga politiko, sa iba mo ilagay. Sa mahusay sila, dumakdak, makisama sa tao, doon mo ilalagay yung mga politiko. Okay, punta na po tayo rito. Sa dami po na sinabi ni VP Sara na atake sa gobyerno, umatake na po, eh. Sabi nga ng marami, lumipad na yung agila. Eh, si Recto, putya, ano yan, eh, 'di ba? Talagang politikong-politika yan. Lolo niya si Claro, eh. Claro M. Recto. Yung pinangalan yung Recto. Kaya, okay. Dito, sa mga dami ng sinabi ni VP Sara, tignan niyo po kung anong uri meron tayo ng mga gobyerno, 'no, nakaupo sa gobyerno. Puwede po nilang banatan si VP Sara mula sa mga sinabi niya, 'di ba? Punto per punto. Gano'n po tayo 'pag bumira, eh. Hindi ko po nilalahat ng mga Duterte vloggers. Meron din namang parang mga congressman kung bumira, eh. Yung mga pagmumukha. Okay, punto per punto. Pero eto grabe yung banat nila, eh. Halimbawa po, pinakamalupit na bumibira ngayon, eto pong si Congressman Chua ng Maynila. Buti hindi ka pinag-iinitan, Chua ka. Wala bang gano'n, diskriminasyon? Okay, sangkatutak po yung banat ni Chua, pero eto po ang pinakamalupit sa lahat. Panay selfie, feeling artista. Manila Solon claps back at VP Sara over admin tirade. Okay. So, binanatan niya si VP Sara dahil bumanat sa administrasyon. Pero ang pinambiran niya, hindi yung mga punto per punto. Hindi niya sinabi na, nung sinabi ni VP Sara, walang plano para sa mga baha, walang plano sa mga infrastructure. Hindi niya sinabi, may plano kami. Eto, hindi ka lang nagbabasa. Hindi ganun, eh, no? Eh, ikaw nga, panay ka nga selfie, feeling mo artista. Ano po masama, Congressman Chua, no? Ano pong masama sa pagse-selfie? Gano'n po talaga mga sikat. Sa amin nga may mga nagpapa-selfie, hindi pa kami sikat, eh. 'Di ba? 'Pag nagpupunta po kami sa Maisog, may mga nagpapa-selfie po. Siguro mga kada Maisog may mga 5 taong nakakakilala sa akin. Yung ba naman hindi pa ako magpapa-selfie? Ito po, Vice President ng Pilipinas, ano pong masama sa pagpapa-selfie? Hindi porket wala nagpapa-selfie sa'yo, no? Minamasama mo na, ganyan na po ngayon lahat. Si First Lady nga, gumaya na kay Sara Duterte. Nagse-selfie na rin. Yung style kasi ni Sara Duterte,
Nakakabilib siya yung unang gumawa niyan, eh. Siya yung unang politiko na siya yung may hawak ng camera, eh. Na-master niya na yan, eh. Ano po ang masama sa pagpapa-selfie? Congressman Chua, kung wala po nagpapa-selfie sa inyo, wag po kayong mag-alala. Magpasikat po kayo para po pagdating ng araw may magpa-selfie na. Yan po ang pinakamahinang atake sa lahat. Pinaka parang tanga lang. Unexpected po sa isang representative. Magiging proud sa inyo yung mga nire-represent nyo. Tignan nyo to. Siya ba'y komedyante, panay selfie, feeling artista, pero wala namang actual na ginagawa? Yan ang problema sa iyo, Chua, eh. Wala pang ginagawa ang presidente ng Pilipinas, ang vice president ng Pilipinas. Pumunta ka kasi, wag na natin sagutin. Siya ba'y komedyante, panay selfie, feeling artista? Hindi po. Sa mga sikat po, alangan naman yung mamamayan na gustong makapicture yung BP, iisnabin niya. Sobra ka naman. Okay, ikalawa. Alam mo, Chua, tipid pa nga si BP Sara, eh. 'Di ba? Tipid pa dahil marunong siya, eh. Nakakatipid po ng oras 'yun. Yung selfie niya isang grupo na agad. Alam niyo 'yun? Hiramin niya yung isa tapos isang grupo na sila agad. Kaysa yung isa-isa, matagal po 'yun. Ito po tipid oras. Yung inaalala niyo ba yung makakatipid ng oras? Ito yung sinasabi niya, panay selfie. Pero nasan siya nung binubutas ng China Coast Guard ang rubber boats ng mga Pinoy at sinasagasaan sa dagat ang fishing boat ng ating mangingisda? Ang tanong ko, naroon ka ba? Hinahanap mo si BP Sara doon habang binubutas yung Coast Guard. Naroon ka ba? Wala ka rin naman doon. Bakit mo hinahanap doon? Total, nagpipilosopuhan tayo, eh. Nasaan daw? Panay ang selfie, parang komedyante. Nasaan siya nung binubutas yung rubber boot? Tanong ko, naroon ka ba? Ikalawa kong tanong, presidente ba siya ng Pilipinas? Ikatlo kong tanong, bakit hindi mo tanong sa presidente mo kung bakit nangyari pa yung pagbubutas ng rubber boot? Di ba trabaho yan ng diplomatic relation yan? Hindi ba dapat nakikipagkaibigan tayo? Hindi po problema ni BP Sara kung bakit tayo nabubutasan ng rubber boat. Problema yan ng presidente. Hindi naman kinakailangan dahil 6 na taon tayo. Nabalitaan mo ba, Congressman Chua, kung nabutasan tayo ng rubber boat nung panahon ni Duterte? Kung hindi mo nabalitaan, hindi tayo nabutasan. 6 na taon. Bakit hindi niya ituloy yung ginagawa ni Duterte? Yun yung pinangako niya, eh. Ituloy. Hindi ng problema, eh. Okay. Punta po tayo sa iba nilang problema. Maraming problema itong mga congressman, eh. Ito naman po, yung isa pa po, Konggun naman. Parang mga hindi pangalan ng mga Pilipino, you know? Yung isa Chua, yung isa Konggun. Ito po ang sinabi naman ni Congressman Konggun. Okay, for Konggun and Ortega, dalawa pala sila. Vice President Duterte should just explain her absence during the onslaught of Karina and Habagat instead of diverting from the matter. Hindi nyo pa po ba alam? Alam na po ng buong Pilipinas, eh. Pinakita pa nga po kung bakit siya bumiyahe. Di po ba? Personal po yun. Personal reason. Alam na po ng lahat ng tao kung bakit siya bumiyahe, personal reason. Ang tanong po, kayo po ba hindi kayo umaalis ng Pilipinas?
Pag po ba, para malinaw po kasi government employee itong mga to eh. Mga congressman, pag kayo po ba aalis ng Pilipinas, etong araw na to kayo magpapaalam? Sa araw ng pag-alis nyo, doon lang kayo magpapaalam? Okay. Hindi rin eh. Di ba? Pwera na lang kung ganun kayo kalalakas sa speaker. Na ngayong araw na to, kayo magpapaalam, ngayon na rin kayo alis. Hindi po. Sa normal po, ako po taga-gobyerno din dati. Sa normal po, magpapaalam kayo, magpa-file kayo ng leave. Personal man yan, vacation leave man yan. Ha? Magpapaalam po kayo. Siyempre, pag sick leave, pwede talaga yun dahil nagkasakit kayo. Pero kung kayo po ay magbabakasyon, imposibleng hindi kayo nagbakasyon kahit kailan bilang congressman. Ipapaalam nyo po yan ahead. No? Ipapaalam nyo yan ahead. I-approve po yan ng ahead din po sa inyong biyahe. Hindi po yan aaprobahan yung ngayon na kayo babayahe. So hawak na po yan yung travel order, travel permit ni BP Sara noon pa po. Hindi pa po natin alam na may karinang darating. Given na may karinang darating. Kasi yan yung ano nila, ma'am, kayo po ang wala sa bansa ng bayuhin na super typhoon. Hindi po super typhoon ng Karina. Alam niyo po, Congressman Konggun, alam po, sinasabi po, pag super typhoon, meron pong kondisyon para sabihin na super typhoon. No? Ang alam ko diyan, signal number 4 eh. Hindi po tayo nagkaroon ng signal number 4 kay Karina. Pangkaraniwang bagyo lang po siya. Huwag niyo po sobrahan. Basahin natin. Ma'am, kayo po ang wala sa bansa ng bayuhin ng super typhoon. Karina ang mga Pilipino. Nasa bakasyon po kayo. Please naman po do your duty as the country's number 2 official. Alam niyo pala nakabakasyon eh. Di ba? Alam niyo po pala na nakabakasyon. Bakit niyo pa hinahanap? Bakit niyo pa pinagpapaliwanag? No? Just explain daw bakit wala siya nung Karina. Tapos narito pala, sinasabi mo na nakabakasyon. Bakit niyo pa pinagpapaliwanag? Nakabakasyon pala. Alam niyo pala nakabakasyon. Di ba? Nagbakasyon po. Karapatan po yan ng lahat ng nasa tao ng gobyerno. Pag kayo po, hindi po kayo nagbakasyon nung mula nung naging congressman kayo, baka may namimiss po kayo. Placido Pilosopo, shout out. Namimiss nyo po yun. Maglabas po kayo na kahit kailan, hindi po kayo nagbakasyon. Hindi po kayo lumabas ng bansa bago nyo banatan. Normal lang po yun. Noong nagpaalam po si BP Sara, wala pa pong bagyo. At hindi po sinabi na ang darating na bagyo ay super typhoon. Baka pag super typhoon po yan, hindi talaga aalis. Kasi hindi pala, una, hindi palili pa rin yung eroplano. Super typhoon. The fact na palipad po yung eroplano palabas ng bansa, hindi po siya super typhoon. Gusto niyo lang pong sabihin na wag mong sitahin yung gobyerno kasi ikaw wala dito. Ngayon, patulan po natin. No? Kung narito po ba siya, hindi darating si Karina? Kung narito po ba si BP Sara, superhuman po ba siya? Tagasip-sip ba siya ng lahat ng baha? Kung hindi po umalis, ay may ulan na. Umuulan. Kasi po sa Pilipinas, dalawa lang po panahon, congressman. It's either umuulan o umaaraw. Ngayon, kung nakaalis po yung eroplano, hindi po siya super typhoon. Nakaalis nga eh. Yan po una. Na-tiyempo lang po sa pagbabakasyon. Hindi po kasalanan ng Vice President. Pero the fact na yung kanyang mga tauhan, Office of the Vice President, alam kung anong gagawin kung merong dapat itulong. Buti sana kung
Ay wala po kaming gagawin kasi nakabakasyon po yung Vice President. Hindi po. Ano pong ginawa ng Office of the Vice President? Tumigil po ba sa pagtulong? Tuloy-tuloy po ang pagtulong. Tuloy-tuloy po yung pagtulong. Ang sinisita po, wala kayong plano sa baha. Tapos sisitahin mo, wala siya rito nung bumaha. Ano pong connect? Sayang, BP Sara, kung hindi ka sana umalis, wala sanang baha. Ay, hindi. Baliktad. Kung hindi ka sana umalis, hindi sana bumaha. Kasi sisip-sipin mo yata eh. Yun yata gusto nila eh. Ikaw ang taga-sip-sip ng mga baha sa buong Pilipinas. Okay. Eto pa po. Ang walang kamatayan na 125. Asa na ba yung one na? Ito po. Hanggang ngayon, si Konggun pa rin po to. Hanggang ngayon, hindi ipinapaliwanag ni Ma'am Sara sa mga tao kung paano niya nagastos ng 11 days ang 125 million confidential fund. Okay, ano po tayo ha? Magtapatan na po tayo, Honorable Jefferson Konggun ng Zambales. No? Tatapatin ko na po kayo. Kung ako po congressman, alam ko po kung merong anomalya yung pinagkagastusan. Kung kayo po ay congressman na nakasalang po lahat ng Duterte ngayon, lahat po ng mga proyekto ni Duterte, hindi nyo ba isasalang si Sara Duterte para imbestigahan yung 125 sa Kongreso kung may nakikita kayong anomalya? Ikalawa kong tanong, congressman po kayo eh. Pwede po kayong manghingi sa COA. Kung ang purpose ninyo, maintindihan kung saan ginastos. Hindi po ako congressman, pangkaraniwang vlogger po ako. Pero parang takang-taka kayo hanggang ngayon. Lahat pala sa inyo gusto nyo ipapaliwanag. Wala po ba kayong resources para pumunta sa COA? Tawagan man lang yung COA. Sabihin nyo, pengin nga ako ng kopya na kasi 2022 pa po yan, 2024 na ngayon. Meron na ba kayo sa COA na audit report sa pinagkagastusan ng 125? Hindi po ba kayo pwedeng magtanong sa COA bilang congressman? Tinatanong ko lang po kasi parang takanta yung hindi kami nagtataka. Alam namin na may kakayahan yung Congress eh. Wag naman pong ganun. Yung mga matatalino pong congressman, never po yung, wala silang tinatanong. Kasi alam nila, anytime pwede silang kumuha eh. Anytime pwede silang mag-request sa COA eh. Pwede po ba kami mag-request, congressman po to, imbestigahan po namin si BP Sara eh. Sa 125, pwede po ba kami mag-request ng COA audit? Di po ba? Congressman po kayo eh. Gustong-gusto nyo yan na makitang may corruption. Hanggat hindi nyo inaaral, dalawa lang yan. It's either nakita nyo na at walang corruption o kaya tamad kayo. Nagtatanong lang kayo. Hanggang ngayon, di mo pa pinapaliwanag. Naghihintay kami ng paliwanag. Naghihintay kami sa Kongreso. Wala pa rin paliwanag yung 125. Di wag kayo maghintay. Kung ako po congressman, hindi po ako maghihintay. Hindi ko po kayo tinuturuan. Mas magaling po kayo eh. Pero wag niyo na pong hintayin na turuan kayo ng mga vlogger na hindi po mananalong congressman. Kasi kung ang purpose nyo talaga malaman ano yung pinagkagastusan, nariyan po ang COA. Nariyan po yung COA. Kayo ba naman palalagpasin nyo yung mga Duterte kung may anomalya?
Ang tagal na niyan, paulit-ulit lang kayo. Okay, eto po ang pinakamalupit, sasalang po ngayon. Isasalang po ngayon ang Vice President budget. Kasi wala ng DepEd eh. Hindi na si VP Sara ang sasalang. Ito po ang sinabi ni Chua tungkol dyan. Vice President Sara Duterte should no longer be given a free pass in the House deliberation on the Office of the Vice President annual budget. Ayon po kay Manila 3rd District Representative. Ayan, no? Ito po ang sinabi niya. When the OBP budget is tackled soon at the House, she should no longer be given free pass. Her OBP budget must be scrutinized for every spent and not spent. No more and never again shall the VP not held to the same level of scrutiny as other public officials during the budget hearings. Okay. Wala pong problema. Actually, kayo lang naman po, kayo nga naging problema eh. Dahil hindi nyo inusisa, free pass sabi nyo, di ba? Nagkaroon kayo ng free pass sa budget hearing. Kasi courtesy po ang tawag doon eh. Ngayon, dinideklara ni Chua, hindi na kami magbibigay ng courtesy sa Vice President. Uuriratin namin. Buti pa nga, alam mo, Congressman Chua, buti pa nga hindi nyo binigyan ng courtesy nung una eh. Bakit? Naurirat nyo sana para masagot na ni VP Sara once and for all yung mga tinatanong nyo. Eh ang problema, hindi nyo nga tinanong eh. Kaya nagdadaldal sa press tong mga kakampi nyo. Yung mga makabayan black. Hindi, pinigilan kami. Para napasama pa ngayon. Eh kayo may kagagawan eh. Handa pong sumagot si VP Sara. Hindi nyo pinasasagot. Kaya nagdadaldal sa media tong mga makabayan black. Napasama pa si VP Sara. Yung pala, akala namin, kaya hindi nyo inusisa, eto pantatraidor ng mga congressman. Ha? Akala namin, kaya hindi nyo inusisa dahil ipapasa nyo yung budget. Eh hindi naman pala. Hindi naman pala ninyo ipapasa yung budget na confidential fund. Eh di pinasama nyo lang ng pinasama si VP Sara. Di ba? Uuriratin nyo kasi ganito ang ano niya eh. Ganito katwiran niya eh. Ito palagi nilang sinasabi to eh. Kita nyo ha, kung magsalita, managot siya dapat sa bawat piso ng OBP. Mamaya natin babalikan to mga to. Managot siya dapat. Bakit po? Nagnakaw ba? Yung mga salita nilang ganyan, implying ng implying, managot siya sa bawat piso ng OBP budget. May ninakaw po ba? Inaakusahan nyo po bang nagnanakaw si VP Sara? Ano po yung pananagutan? Ini-implied nyo po ba na may ninakaw ang Vice President sa budget niya? Bakit may salitang mananagot siya? Managot siya sa dapat sa bawat piso ng OBP budget. Ano po ibig sabihin ng managot? Ninakaw po ba? Ito katwiran niya. Baka naman ibig sabihin sagutin niya. Kasi iba po yung salitang sagutin mo yung mga tanong sa budget. Iba po yun kaysa managot. Ang ibig po sabihin sa aming mga Tagalog ng salitang managot, no? May ginawa ka. Mananagot ka. May ginawa kang pagkakamali, mananagot ka. Pero kung sa bagay, pagbigyan na natin kasi inchik yata to Chua eh. Di ba? Pagbigyan na natin, baka ibig sabihin niya yung sasagutin mo dapat. Eh pag managot po, wag niyo pong gagamitin yung managot. No? Pasensya na po kayo ha. Pasensya na po kayo kung kayo po ay sinasabihan ko kasi Tagalog po ako eh. Baka in-check po kayo, Chua kayo eh. Baka hindi nyo alam yung ibig sabihin ng salitang managot. Masama po yun sa aming mga Tagalog. Managot. Meron kang ginawang kasalanan kaya mananagot ka.
O, baka bigyan natin kasi gano'n talaga, 'di ba? Yung mga salitang ganyan 'pag hindi nila ginagamit. Okay. Eto kasi, oh, sabi niya, magaling lang siya sa matatamis na salita at talinhaga. Ah, yun nga siguro meaning niya, 'no? Yun siguro meaning niya. Managot. Magaling lang siya sa matatamis na salita at talinhaga. Pero kapag tanungin na ng mga detalye, puro iwas, puro pagpapatawa, puro drama, pero kapos at kapag tinibang laging kulang. Oh, ang tindi! Ikaw pala yung artistahin eh. Kaya pala galit na galit ka sa selfie, tsuwa eh. Ikaw pala yung artistahin, pero kapos at kapag tinimbang, laging kulang. Di ba pamagat ng pelikula yan? Si Chua pa lang gustong mag-artista eh. Okay. Alam nyo, hindi po totoo yan, no? Representative Chua, mawalang galang na po. No? Hindi po totoo na hindi kayang sagutin ni BP Sara. Sinagot niya nga si Tulfo. Barado nga si Tulfo. Tanungin nyo po. Hindi nyo nga tinanong eh. Tanungin nyo po. Hindi nyo po siya tinanong. Sabi nyo nga, yan, sabi nyo, may free pass si BP Sara. So, ibig sabihin, hindi nyo in-scrutinize. Paano mo sasabihin na pag tinanong nyo, umiiwas? Hindi mo, kayo na nga nagsabi, hindi nyo tinanong. Ano iiwasan kung hindi nyo tinanong? Naka-green ka pa, no? Green pa suot mo, ha? Sara Duterte. Wala po akong masamang tinapay sa inyo, Congressman Chua. Kaya lang pinagtatanggol namin si BP Sara. Parang pinalalabas nyo na may masamang ginawa eh. Hindi po ba? Huwag ganun, no? Huwag pong ganun. Huwag po kayo mag-alala, magaling po yung Vice President namin. Huwag lang kayo mapipikon pag sinasagot yung mga tanong nyo. Kasi kung yung napakagaling nga na si Rapi Tulfo, nabara eh. Kayo pa. Okay, tignan lang natin. Baka may nakakalimutan pa tayo. Ha? So, nasagot na natin sa 125 pa rin. Nasagot na rin natin kay Recto. Ito po, huli na lang. Pansin nyo ba na walang nag-deny sa mga sinabi? Sabi ng Adrian Cristobal. Napatama lang ako. Pansin nyo ba na walang nag-deny sa mga sinabi ni Miss Cathy? Galing sa mga kaibigan at pamilya ni Bangag at pati ng mga ensaymada vloggers? Ang sagot nila ay kabit at gold digger. Tama, di ba? Hindi nila dinideny pero okay, nasagot na rin natin yung selfie. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po